Lahat ng kasabayan ko may pamilya't naipundar na. Kundi man sila pamilyado, at the very least, engaged na sila. Yung iba may mga bahay, lupa at sariling business pa. Ako, eto, papasok sa trabaho, uuwi at magbubukas ng Netflix. Yun na. Don't get me wrong, pero meron naman akong jowa. Hindi ko lang alam ba't di pa sumasagi sa isipan ko ang mag-propose sa kanya. Maliban na sa edad ko, ang gusto ko lang ay kumain, matulog, paminsan-minsan mangibang bansa. Tama ang haba sila mama. Wala akong direksyon, nabubuhay ng parang walang plano. Parang pariwara. Ako din naman natatakot kasi di na ako bumabata. Pero hanggang ngayon di ko pa kasi alam kung ano ang gusto ko sa pagtanda. Feeling ko di pa ako pangkasalan. Hindi pa ako handa. Feeling ko di pa ako ready magseryoso kaya minsan lagi na lang akong tulala. Ako si Andy. Ito ang aking biyahe. And I think I'm lost. My love pala. My life. My love nowadays, no, parang people are easily pressured. Not only by their peers, by their family, but the society as a whole. Kasi kapag nag-check ka sa social media platforms, although it's motivating, it's inspiring, yung story of young entrepreneurs, o diba hirap na hirap ako sabihin, mga batang ano na lang, negosyante. Mga batang may na-achieve na sa mga buhay nila, mga influencers, mga nagkaroon na ng pangalan sa social media, sa artistry. Tapos, when you compare their age and what they have, sa kung anong meron ka at anong edad mo, you cannot help but be pressured in life. You began asking yourself na, what am I doing sa buhay ko? I mean, saan ako papunta? Kung yung mga taong ganito ang edad, meron na silang ganito, may ganito na sila, some of them may pamilya na. Ako, uuwi ng bahay, ang iniisip ko lang, ang problema ko lang, anong kakainin ko pag uwi, anong papanoorin ko pag uwi, then kinabukasan, it's gonna be the same routine. Papasok ako sa trabaho, I'll consume the 8 hours of work, then I'll go home, and the day goes on, and days become weeks, then they become years. It's a routine na parang sa akin, okay naman. But when I try browsing the internet, when I try browsing my timeline sa Facebook, nape-pressure ako na parang, oo nga no. If ito lang yung nagagawa ko sa loob ng ilang taon, nang kakatrabaho with the same work, with the same wage, saan ako pupulutin? What kind of success will I achieve? Will I be able to achieve the same success that they do? Or mas maganda lang ba talaga yung naging opportunity nila kaysa sa opportunity ko? Were they just blessed with a chance, an opportunity, an option to meet the love of their lives at an early age at makapagsimula sila ng sarili nilang pamilya and they got everything figured out? Alam na nila kung paano patatakbuhin yung buhay nila, meron na silang plano. Do I have to have kids para magkaroon din ako ng direksyon? Para meron ding purpose lahat ng ginagawa ko? Those are the pressures that some of us do feel when we hit our 30s. Not just because our peers are doing the same thing, not just because our family are trying to tell us or ask us kung saan na kami papunta, hindi na kami bumabata. Those were the lines na wala ka pa bang asawa, wala ka pa bang planong mag-anak, wala ka pa bang planong magpakasal. Those were the questions that we try to brush off each and every day as soon as we hit
our 30s. Sa panahon ngayon, my love, those are usual questions na even I cannot escape from. Diba? And it's kinda, alam mo yon, giving you a box. Para kanya nilalagay sa kahon and you just don't know kung paano sasabihin sa kanila na sa totoo lang po, in all honesty, I don't know kung saan ako pupunta. My love, let me tell you this. Coming from the same person na nasa early 30s, na wala pa nung mga sinasabi mo sa sarili mong wala ka pa. It's okay. Kung sa panahon ngayon, we cannot pinpoint kung saan tayo pupunta. It's okay kung sa mga panahon ngayon, wala pa tayong direksyon as of the moment. Yung concrete plan on how we want our lives to turn out 5 years from now. Ang pinaka nakakatakot lang, love, is yung willingness mo kung wala dyan. Yun yung nakakatakot. Willingness mo to start to put your life into perspective, yun ang nakakatakot kung wala pa sa mga panahon ngayon. It's okay kung wala ka pang concrete plan eh. It's okay kung hindi pa siya nakasaad yung to-do list mo, yung mga things that you want to achieve sa edad mo. It's okay kung hindi pa siya nakaplano eh. Pero kung wala kang will to plano at all, then that one is scary. That one is a concern. Kasi my love, even if you deny it from yourself, you are not getting any younger. We may not be able to achieve yung success na meron yun ng mga napapanood natin sa TikTok, yung pinapanood nating vlogs, yung mga iniidolo natin sa Facebook or sa TV, sa radio, sa movies. Wala man tayo nung success na meron sila at a very young age. We can define our own success, but the thing is, we have to start somewhere. Diba? We have to start being serious in life. Going home after an 8-hour work is not that bad. Watching Netflix, it's not that bad. Pero when you get up, ano yung first thing in mind na meron ka? Kasi kung ang first thing in mind mo ay gigising ako ngayong umaga para makapanood ako ng Netflix mamayang gabi, then again, my love, that is a concern. Kasi right now, wala man siguro tayo nung list. At least, kahit papaano meron tayong idea of how we want our lives to be. 5 years from now, no matter how vague it may be. Kahit gaano pa yan kalabo, my love, kailangan may willingness ka to try and start doing a list. Prioritizing things. Again, my love, hindi pa naiimbento ang time machine. We can never regain what we've already lost. Hindi tayo pwedeng mag-cry over something that we didn't have. Like yung perfect opportunities na feeling natin meron ng iba at wala tayo. So stop comparing yourself to anybody and start doing your own thing to achieve something in life. Kasi if ganyan lang yung gagawin mo, if you'll just continue to mope about the things that you don't have, about the things na you want pero wala ka, about the opportunities that was given to other people at hindi na ibigay sa'yo, then my love, nothing will ever happen for you. So my love, no. No sa you being pressured by your surroundings. You giving in sa pressure ng tao sa paligid mo, it's a no, my love. Pero it's a yes to starting somewhere to be someone in life. Remember, my love, we are only as good as what we partake in this life, as we give in this life. If wala tayong ibibigay, if wala tayong ibubuga, i-invest for our own future, then we cannot expect destiny to give us a good one. Claro? Claro.